ang karangalan ng mga estudyante ng Dr. Yangas College Incorporated sa ginanap na World Robot Olympiad sa Abu Dhabi National Exhibit Center sa UAE. Paano nga ba nila tinalo ang 31 teams na lumahok mula sa iba't ibang panig ng mundo? Alamin nga po natin kung bakit magagaling ang mga batang ito at baka nga pwede silang gumawa ng Pinoy robot na ilalaban sa mga terorista. At ngayong gabi po ay makakamano-mano po natin ang mga batang henyo ito. Unahin natin si Alexander May Guevara, nasa gitna. Tama ba? Si Alexander May, magandang gabi sa iyo, Alexandra. Magandang gabi din po. Si Claire Reselli Reynosa, ayun, nandito sa unahan. At ang pinakauli, si Chelsea Andrea Morales, ang kanilang coach, ang pinaka-coach at siguro trainer din nila, si Beryl Cruz. Sir Beryl, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin. Opo. So, kayo po ay naging pang-apat doon sa out of how many participants? Bali, 31 countries ang naglaban-laban, 31 teams. Okay, 31 teams. At kayo Pang-apat po pang-apat tayo. doon. Ako, palakpakan ko muna kayo dahil sa nakuha ninyo yung tagumpay na yan. Una-una, tanong ko sa inyo, bakit ba robot ang napagdiskitahan nyo? Ano ba mga kurso ninyo? Ikaw muna, Chelsea. High school students po kami. Bali po, parang naging interested po kami dun po sa subject po namin sa school po. Kaya po, nasumali po kami dun sa robotics team po namin. Oo. Okay. Ganon din ang siguro na matataas ang marka nyo sa science, ano? Yung paborito mong subject siguro yan, Alexandra. Opo. Oo. Actually, mas gusto ko pa rin po yung robotics. Sir po. Okay. Paano nabuo yung team nyo? Nabuo po yung team namin dahil po meron pong nagaganap na Olympiad every year sa school po namin. And kung sino po yung nakikitaan ng skills, tsaka po ng determination, yun po yung sinasali para po maging isang team. Ano yun? Maliit ka pa lang ba? Mahilig ka na sa robot? Naging interested lang po ako sa robotics nung naging high school na po ako. Okay. Kayong dalawa? Ganun din. Ganun din. Tignan mo nga naman. Hindi ba mahirap yun, sir? Parang bago pa lang yung interest nila, saka mo pa lang i-develop, hindi ba dapat mas bata pa? Sa case nila, medyo hindi ako nahirapan kasi sabi nga nila, interesado sila na matuto ng robotics. So, medyo madali ang pagtuturo sa kanila. Nahirapan lang kami sa pagbuo na. Kasi medyo yung konsepto kailangang pulido, tapos kailangan ma-perform ng maayos. So, dun lang kami nagtagal. Pero sa willingness ng mga bata, okay sila. Okay. Bago lang natin pag-usapan tong nagawa nyo na to, yung po ba robotics ay isang separate na subject? Actually, elective siya sa amin. Elective sa eskwelahan ninyo? Sa eskwelahan namin. Okay. So bali itong mga batang to ang pinaka-top notcher sa mga estudyante nyo? Hindi naman. Dumadaan sila sa competition, yung sabi nga ni Chea. Dumadaan sila sa series of competition and then yung mga nagtatop doon, kinukuha namin, tinetrain namin to build the team. Actually, hindi lang sila tatlo. Marami sila sa school. Okay. Iba't ibang competition lang sila. Very good. Talagang yun ang expertise nyo, kumbaga specialization ng inyong eskwelahan. Okay, ano ba tong nakikita ko na to, Chelsea? Ano ba itong ginawa nyo na to? Ito pong si Magis, isa po siyang multifunctional Ano robot. pangalan niya? Magis po. Ang Magis, ibig sabihin po nun is Man's All-Around Global Interactive Solution po. Okay. Yung pangalan niya po kasi po, isa po siyang multifunctional robot. First of all po, remote controlled po siya. So using po itong sensor na to. Pag nag-tilt po yung sensor, nagmo-move din po siya. Okay. Ayun. Tapos po, meron din po, automatic din po siyang nagde-detect po ng body temperature po. Ano ba, paano nyo malalaman yung temperature ko? Sige nga. May lalabas po dun sa taas, then itatapat lang po yung kamay po. I think Or tatapat even- yung kamay ko. Ayun. So sa likod po, makikita po yung temperature. Then automatic po siyang nagbibigay po ng gamot. 35.9 ang aking temperature. Hindi ganun kainit.
Tapos, ano pa nagagawa nito? Meron din po siyang grabber and then may blood pressure din po siya. Nagde-detect ng blood pressure. At meron din po siyang Teka, ATM. ipa-detect mo na nga yung blood pressure ko at medyo mainit ang ulo ko kanina. Sige nga. Dito. Paano ba gagawin dyan? Sige nga. Talagang pinapasiklaban ako nitong si Magis, So dito po, Dito? sa kabilang arm po niya. Ay, ano gagawin ko? Tatapat ko yung braso ko, yung kaliwa? Apo. O, paano? Dito? Okay na dito? Tataas po siya. Okay. Sige nga. Kasi ito pong device na to, ito po yung ginagamit namin na nakakabit po sa kanya. So, manually po. Sige, doktora. Ilagay mo na yun. Ano po? Manual pa. Okay. Apo. Ganyan po. Tingnan mo nga naman, Si robot, kinukuhanan ako ng BP. Tapos So, itetest yan niyo po. na po yung blood pressure niyo. Apo. Okay. Medyo tagal lang. Mga ilang araw ba to? Hindi naman po. Minutes, Seconds lang. Tapos po, meron din po siyang monitor po sa harap kung saan po dinedetect po, doon po nakikita yung gathered information po sa kanya. Ito pong bilog dito is yung sa, yung projector po niya, mini projector po, kung saan pwede po tayong ma-entertain. Nag-project po siya ng videos. And then po, meron din po siyang aso po, yun pong nandoon, is a flood detector po. Okay. May ATM din po siya. Tapos na, ano? Opo, 127/80 po. Taas yung BP ko. 127. Pero Tapos normal po, lang naman yan. Opo. Sige, okay. Meron din po siyang personal saving Apo. machine. May pera to. Para po siyang... Dapat barkadahin ko to. Sige nga. Tapos, Meron po siyang piggy bank. Pwede po tayong mag-deposit or Sige nga. mag-withdraw sa kanya. Sample, sample. Ngayon po, magde-deposit po tayo. Ito po, ini-enhance po niya yung security aspect ng life. Enter ka po ng password nyo, sariling password, and then, ngayon po, magde-deposit na po ako ng pera. So, yung current balance po natin is 1,000. And then, insert ko po to. So, naging 1,100 po. Okay. So, ATM to. Opo. Ano pa pwede niyang gawin? Mukhang masyado niyo na akong pinapahanga. Dapat hindi kayo number 4 eh. Meron din po kaming e-braille for visually impaired people. Ito po, ready-made pattern na po to. Kami po yung gumawa nito. Each block po meron pong corresponding word. So, i-insert nyo lang po to kay Magis. Tapos, babasahin na po ni Magis to para sa inyo. Ang gagawin nyo lang po, makikinig lang po kayo sa kanya. Ang galing, ano? O, wala ba kayong mga kamay dyan? Ang dami-dami nyo dyan? Okay. Ano nga pangalan mo ulit? Chelsea. Chelsea, ako ng Chelsea sa'yo. Hindi man lang binabago. Chelsea, magsiupo nga kayo doon at baka akala pinahihirapan ko kayo dito. Chelsea, yung mga materyales na to, mahal ba yan? Paano nyo ba nakolekta yan? Actually po, binibili po namin yung mga materials sa bawat kit. Okay. Each kit po, meron po siyang mga elements, Lego elements po. And yun po, binibili po namin sa national organizer po natin, yung po yung FELTA. Teka muna, ano nga ang papel nitong si Doggy? So, ito po si Robotic Pet Puppy. Sa presentation po namin, isa po siyang flood detector. Okay. And then, meron po kaming mechanism. And then, pag naglagay po kami ng trickle of water, lalabas po siya kay Magis. Pupunta po siya dun sa container na yon. Pwede bang, meron ba tayong... Dito po nakalagay yung aso. Okay. Saan po siya lumalabas. And then okay. may container po siya. Kapag po yung container na yun, nakadetect po ng droplet ng water lang po. Automatic po siyang lalabas kay Magis. And then po, mag-stop po siya dun sa container. Ay, hintayin niya pong maabot yung critical level po. Kung mapuno po yung container, ibig sabihin po, magkakaroon po ng flood outside. I-alarm niya po yung bahay. Naku, napakaya. Kaya lang, hindi ano ba yan, pwede bang dadating ba ang panahon na affordable na ang presyo nito? Sir? Pag po na-develop pa natin siya ng mas maayos, sa ngayon po kasi medyo mahal yung Medyo Lego. mahal. Mga magkano ang inabot nito? Sabihin nyo na sa amin, huwag na kayong maya. Medyo mahal po. Medyo mahal po. Opo. Meron ba kayong mga supporter dito? Limbawa, DOST o kaya Actually, ay private company? Si Senator Cayetano po tumulong po sa mga batang to. Alan Peter Cayetano. Oo, mahilig sa... Saka po si Mayor John Villanueva ng Bukawi. Katulong po namin sila nung lumabang po sila sa Abu Dhabi last November. Nito po nakaraan. Okay. O sige, mga huling tanong ko na lang. Anong dream robot niyo ba? Bukod dito kay Magis. Siguro po yung nakakapagpadali po sa
Transportation. Transportation. Ikaw naman? Ako po siguro po, yung po nag-enhance po talaga ng security aspect po ng life. Okay. At Chelsea? Sa akin po yung tutulong po sa bahay na pwede pong maglaba, pwede pong Pagmahal din sa nanay niyo, sir. At sir, kayo po, bilang coach nila, malamang meron din kayong mga pinapangarap na robot. Ano po yun? Humanoid robot na Humanoid. talagang makakasama natin. Naku. Wow. Okay, congratulations sa inyo. Pero isang huli lang, kahit sinong sumagot, isa na lang sasagot para sa inyo. Meron ba kayong premyo dito? At meron ba kayong nakuha na palang acknowledgement man na, recognition galing sa gobyerno o kaya ay sa private sector? Yumaman ba kayo dito para si Pacquiao, ganun? Ikaw na lang, Alexandra. Yumaman po kami, hindi po in terms of pera po, pero in knowledge po. Tsaka po, napakalaking privilege and opportunity po na i-represent po namin yung bansa natin at makipagsabayan sa ibang bansa. Yun po yung mahalaga po. Very good. Congratulations sa inyo. At sana huwag kayo mag-iimbento ng robot na nag-newscast. O kaya ay nangungomentaryo dahil mawawalan kami ng trabaho. Proud na proud sigurado ang inyong mga magulang sa inyo. Mabuhay kayong tatlo. Sir, salamat po sa inyo. Mga kabarkada, sa harap po ng mga balitang pagbitay sa ating kababayan sa China, hindi pa rin po tayo dapat ma-demoralize dahil talaga po namang marami pa rin tayong dapat ikarangal. Tulad po halimbawa nitong mga bumitbit ng ating bandila sa pakikipagtagisan sa Robotic Olympiad at ang mga nagwawagi po sa international math competitions na hindi man lang po natin nasasaluduhan. Sa maraming pagkakataon po ang mga ganitong kompetisyon na magpapabago sa pundasyon ng ating bayan ay hindi po natin napagtutuunan ng atensyon. Madalas po sila'y umalis at dumating nang hindi man lang natin namamalayan dahil masyado po tayong abala sa pagtutok sa pakikipagbasagan ng mukha ni Manny Pacquiao sa Las Vegas. Hindi na po mapipigilan ng pag-ikot ng mundo patungo sa mas moderno pong panahon. Sa tulong po ng DOST, ng Department of Education at ng mga ahensyang dapat humulma ng kinabukasan ng bansa, dapat po siguro magkaroon tayo ng human resources inventory para malaman natin kung saan pa pwedeng mapalakas ang bayan. Ang mga batang ito po sana, mga kabarkada, huwag pong pakinabangan ng mga dayuhang bansa, manapay tayo mismo ang magtampisaw sa kanilang karunungan at dumating ang panahon, tayo po ituturing na first world country. Kesa po bantayan natin ang sakit ng dating Pangulong Arroyo at pakialaman ang love life ng Pangulong Noynoy Aquino, mas makabubuti po sigurong tutukan natin ang mga may talentong Pinoy na pwede pong makatuwang sa ating pong pagtatatag ng bansa at inobasyon ng ating teknolohiya. Mga katropa, ang bukas po ay ngayon na. Hindi po dapat nating aksayin ang panahon.